So, ang question, are you happy with the report? Are you happy with the numbers na nakikita nyo? Pag ako tanungin nyo, hindi po ako happy. The challenge is up. Pareho pa rin ang hamon sa atin. It's also a reflection sa regional, as the regional chairperson ng ARPOC, ng Peace and Order Council. Whenever quarterly nagkakaroon ng reporting, makikita po natin talaga na mababa, no? Our vision is, for example, of course, pag pinag-usapan ay drugs, you wanted a drug-free. Tama ba? Province, okay? Yun yung pangarap natin. When we talk about the crimes under doon sa aid-focused crime, kung titingnan nyo po yung number 1 is theft, number 2 yung rape, no? And uulitin ko uli yung sinabi ko from previous years, o year, or last year, na etong mga crimes na to ay preventable. So ano yung mga kailangan, the gaps and challenges that you've encountered as the enforcer? Okay? Ano ba ang nakikita nyo? So some of the reasons you might cite are kulang po kami, okay? Logistical requirement, wala po kaming masakyan, things like that, no? But the challenge there is with the resources that you have. Yun na nga, kulang ang tao. Kung makita ninyo, yung ratio of the police to the population ay mababa, malayo, no? So, eto lang ang numero, ganito lang kayo kadami, okay? Sa mga nasasakupan ninyo. Pero, you're aware of the problems, no? Na meron doon sa community na nasasakupan ninyo. How are you going to strategize doon sa limited financial resources, limited manpower, and other logistical requirements for you to do your task or your mandate, no? So, paano ka mag-i-innovate? Ano mga strategies ang gagawin? And katulad din lang po ng aking nasasakupan bilang governor, yung immediate ko na mga department heads, I guess hindi ako lalayo doon sa sinasabi ko sa kanila, no? May mga strategiya, no? While halimbawa ko as a leader, I am sensitive to the needs, no? But at some point, may hangganan ang kayang ibigay. Yun ang realidad ng pamahalaan natin, no? Pero, hindi natin pwedeng laging gawing dahilan yung mga kakulangan. So, papaanong ka ngayon gagawa ng paraan para magawa mo pa rin yung iyong mga dapat gawin. So, yun ang hamon sa inyong lahat, no? Ang ginagawa ninyo ba ay routinary kasi nag-ooperate ka on your campaign against drugs, against illegal gambling. So, makikita nyo po sa presentation yung number of your operations. While you do your operations and you target or hit the numbers, I guess it's important that you look on to the quality of the operations that you do. No? Yung output o kalidad ng operasyon na ginagawa. Pero bakit paulit-ulit? Okay? Ibig sabihin, yung nagtutupada sa isang barangay, after several months, nagtupada na naman siya at same person. Must be, parang pinagtatawanan lang nila tayo, no? Parang ulit lang uli kami, ganito lang. So you have to check on, bakit ba paulit-ulit? Alam naman nilang bawal mag-tong-its. Bakit tong-it pa rin sila ng tong-it, no? Yung ating mga pusher and drug user, alam ko, yan yung na-raise nating issue in one of the PPOC meeting. Alam niyo po, ang vision namin for the province is
umunlad, isang maunlad at malusog na lalawigan na maging pangunahing agritourism destination by 2030 na iniangat ng maaasahang serbisyo sa lahat, mahusay sa pamamagitan ng mahusay na pamamahala at makapangyarihang mamamayan. Okay? So, ang vision na yon, hindi vision namin kung hindi kasama po kayo doon. So, hindi namin maa-achieve yon kung number one, yung ating mga index and non-index crime ay ganun pa rin. Okay? So, ang question, are you happy with the report? Are you happy with the numbers na nakikita nyo? Pag ako tanungin nyo, hindi po ako happy. Okay? Ma-happy ako kung hanggang dito, kalahati nun bumagsak. No? With kahit na hindi mo na-reach yung target of your operations, clearly, ang tao ang magsasabi na yes, wala pong nag-a-addict sa barangay namin. Okay? Wala pong mamamatay tao at rapist sa barangay namin. So, sa doktor, prevention is better than cure. Yun yung karuksong kanina, which I forgot. Uulitin ko, preventable yung crimes. Like for example, nung January, pagpasok ng taon, January 1 ba yun, PD? Everyday kasi nagsisend sa akin si PD ng report. Okay, so binabasa ko po yun. If not immediately, whenever in the car, I'll find time to read of each of the reports. So yan po yung nakastock sa aking memorya kung saan nangyari yung crime. Sabi ko sa kanya, that's a bad start of the year. Ano yung kaso nagpatayan ang magkaaway, tama ba, na pamilya sa isang barangay? Sa Tayabas. There's another report. May nangyaring kasunod, di ba? Recently, last week. Mulanay. Again, nag-away na naman yung magkaibang pamilya. Tama, yun din. Personal grudge dati, no? So, if the leaders in the community and you as the enforcer will be sensitive. Na-identify ba na? Pinoprofile nyo ba yun? Hindi ko alam kung pinoprofile nyo. Sino magkaaway sa barangay? O dapat yung barangay nagpo-profile? More or less, dapat alam nila kung gaano ang level ng away ng pamilya, di ba? Kaya sabi ko kay PD, ngayong January up to first week ng February, we'll call all the newly elected barangay captains and we'll have you sit down, si PD, PNP, para malaman nila kung ano ang kanilang tungkulin at maging strong partner ninyo para doon sa pagpapatupad natin ng ating tungkulin. At siguro kung actively magpa-participate ang ating mga elected officials down to the barangay, ay baka mas magiging madali sa inyo yung prevention, no, ng different crimes. Rape, di ba? More or less, ang pinagmumulan ay gumagamit ng droga, tama po? O kaya alcohol, okay? Di ba? More or less, dapat ay naire-report sa inyo. For example, may mga sinisettle kasi sa barangay. Tama ba? Yung pinag-uusapan nila na reklamuhan. Minsan yung nasisettle sa barangay na mga reklamo ay akala natin na settle, pero unexpectedly, bigla na lang siyang sasabog at nagresulta sa isang krimen na mas malalim. Tama, di ba? So, assessment and evaluation of ng mga conflicts in the ground, which I think walang capability or capacity yung ating
mga elected officials in the barangay, which I believe doon papasok ang pulis sa kanyang tungkulin, no? To determine, no? So, ay di mahaba ang aking gustong sabihin. Kaya nung tinanong ko, maligaya ba kayo sa numero? Kayo ang nag-iimplementa, kayo po ang sasagot, no? Pag hindi ako kasama sa organisasyon nyo, ako ay observer and can be a critic, no? Sasabihin ko sa inyo, hindi ako happy. Yun yung totoo. Pero kung gusto ko kayong bulahin, sasabihin ko, yes, happy ako, no? So yun ang hamon. Ang hamon ay drastically, how can we decrease all those numbers? Okay? Is it in the number of your operations or the quality of the operations that you do, or strategically, you innovate. Diba? You think of the programs na kayo lang ang nakakaalam. Ako, hindi ko rin alam yon kasi sa inyo yan, mandate nyo yan. So, maganda bang pag-isipan na i-assess ninyo ang inyong mga opisina, okay, at bayan, at ilista ninyo ang mga hamon sa inyo at ano ang mga strategies na gagawin ninyo despite all the issues, gaps, and challenges na meron kayo. Sa Quezon, we wanted to make sure na ang ating mga kapulisan, lahat down doon sa inyong mga nasasakupan sa inyong opisina ay ma-assure natin ang mamamayan na wala sa kanilang involved sa drugs, wala sa kanilang nalalagyan ng mga illegal gamblers, no? Yung mga nag-ooperate na mga illegal. Wala sa kanila yung nagpapasintabi o nagpapasensya, pinapalusot yung even the minor offenses na nakukumit ng ating mga mamamayan. Kasi ganito lang kasimple yon. Lagi ko pong pinapaliwanag to sa mayors, sa sangguniang panlalawigan, sa barangay captains, no? Pag sabihin na, okay lang yan, tawagan natin si ano. Pagtatawanan po kami. Ako, for example, nung mayor o kaya ng kapitan. Ayos yan, kayang-kaya natin yan. Pakiusap natin yan kay Gob. Pareho lang din sa inyo, no? I'm sure galit kayo. Then, pagka kayo'y very firm in your decision na mali at kakasuhan ito, mabigat, tapos maaareglo at papakiusapan kayo, naiinsulto kayo doon, di ba? Tama? At dapat lang po kayo mainsulto. Okay? Dapat lang po kayo mainsulto. So, we have to make sure na iisa ang direksyon na ating tinatahak. So, sa inyong lahat, ako bilang inyong ina ng lalawigan ay kaisa. I'm just a text away or a call away, no? Yung mga nahihiyang mag-text na dumadaan pa sa iba, you can just text me, no? Or any concerns, no? At kami naman ay kasama at katulong para po sa kung ano man na maibibigay na tulong sa mga tanggapan ninyo. Hindi man sabay-sabay, hindi man 100% ng hinihingi nyo maibigay, ay sinisikap po namin na maibigay, no? Pagtutulong-tulungan namin, okay? So, okay. Ready na kayo for 2024? Merong hindi sumagot doon. Ready na po ba kayo for 2024? Ayan. Magiging mas mapayapa, ligtas ang mamamayan ng Quezon Province? Yes, okay. So just do your job, no? Ang trabaho hindi dahil sa sweldo at benefits and perks, no? I know you've sacrificed a lot, no? Dagdagan pa po ninyo yung sakripisyo nyo. Pwede? No?
more sacrifices. So yung sinabi ko, let's aim for a very good number para sa ligtas at mapayapang lalawigan ng Quezon. Cheers! Okay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, magandang umaga po sa inyo.